Okay, let's get the ball rolling. Woo! Eto na! Finally, RRM in the house! Ayan, talagang mga feeling ilustrado. Baka, at least ito, kumpara doon sa isang logo natin, Mark, hindi ma-Disneyland to, no? Ito pang X-Men to, X-Men ang nangyari. Sana na, okay ka ba dyan? Yung sa'yo medyo 1940s Great Depression Okay, Mark, mukha kang talaga dyan, talagang the man. Okay. That's it, guys. Ang dami natin pag-usapan. Daming nangyari sa Pilipinas. Sir Ronald, let's start with you. Gaano kalaki? Mukhang pinagkakaguluhan yung ating episode last week, Okay. Impeachment, dahil itong past week sa social media, banat-bantagulan yung mga pro-DDS at mga pro-Marcos vloggers over impeachment. Dahil sa atin! Si Banatbay, si Trixie, lahat sila. Katapat yung mga pro-Marcos tungkol sa impeachment. So, dalawang kasalan natin. Pinasikat ko yung September ICC. Hindi ko na aminin saan ko nakuha yung information. Pati si Carpio yata hindi niya aminin. Pero yung isa yung impeachment. So, yun yung dalawa sa best-selling natin. Tsaka si Harry Roque, obviously we'll talk about him soon, of course. No, first of all, this SAR impeachment thing, Ronald, September 30 yata magkakaroon ng break, no? Pero I know last year nagkaroon ng ruling na kung saan pwede tuloy-tuloy ang hearings all the way to November. So, the break will not necessarily stop any hearing, especially now na meron na tayong Quadcom. Supra committee ang tawag. It won't stop the hearing, pero it will stop an impeachment process. So, kung gagawa sila ng impeachment, talagang bibilisan nila yan. Then October 1, filing ng candidacy na. At syempre, yung focus ng mga tao, election na, kahit next year pa yung official campaign. So, I think, kung meron silang itutulak na impeachment, gagawin nila probably next week. Yeah, exactly. Yun nga. Like, someone will just file it just to get the ball rolling. Pero obviously, Mark. May tanong ako kasi di ba they asked for COA to submit a report tungkol dun sa confidential funds. Right. Na, gaano ba kabilis yung masasubmit ng COA? Actually, ang impeachment is a political process. So, hindi naman necessary na merong legal basis ng impeachment. It's a very political. Ang daming basis na pwede yung mga pero syempre you have to sell it to the people din. Trust. Halimbawa, pwede nilang gamitin yung nakasalang sa ICC. Pwede nilang gamitin yung statement ni Las Cañas na may ginawang ganito si Vice President. Pwede nilang gamitin yung nakasampa sa Supreme Court na kaso about confidential and intelligence fund. No? Pwedeng gamitin yung mga statements ni First Lady, ni Vice President. Ronald, ni Vice President. Ibig sabihin, anything can be used Now, so long na ang tingin nila, it can be compelling enough para ma-justify at least at the minimum yung House at saka maximum yung Senate. Yung Senate kasi, dyan yung trial bagamat mas mahirap sa Senate, pag ikaw ay nasa kapangyarihan, lalo na ngayon, yung mga senador na critical kay BBM ay sumama na sa ruling coalition. Yung mga senador na critical sa gobyerno ay ngayon ay sasama na sa administration state for the midterms. No? At kung may mga recalcitrant na may iwan, marami naman yung mga vulnerabilities na pwedeng i-push ng gobyerno. So, ang sinasabi ko lang, sa Pilipinas, anything is possible. But it's not just that, diba? I know, Mark, please, sorry for me kasi, ang pwede mong strategy dyan is what the Dutertes always do. Yung tapon ka lang ng tapon. Kasi, gusto mo ipakita na radioactive ang mga Dutertes sa paparating. If there's so many cases, and we'll discuss ICC later on, baka yung iba matakot na sumali sa mga Duterte, so they'll be weaker in the elections. Especially now na at least for the past few years, ngayon yung weakest nila. Ubus ng PDP laban, ubus ng Hugpong, suspended yung kakaunting natitira, tapos yung ratings ni Sara bumababa, even the ratings of Digong ay nasa record low, tapos yung dalawang lalaking anak ay labas ng 12. So, ibig sabihin, ngayon nila nararamdaman yung... takot na talaga ngayon. Takot na. Di ba nga nung Maisug, hindi sila makapag-rally? So, stigmatized na sila. Yung mga local... Na Duterte tag. Let's just invent a new word. Now, there's a... No, the reason, I'll tell you what. So, may mga nagdi-defend kay Sara nung time na Munich siya and all. And then someone defended that person. Hindi ko na alam sino yan.
And then sinabi ko, etong mga DDS na ito, ganyan, vice governor somewhere, biglang takot siya. Ay, hindi na ako DDS The government na. Sabi ko, yung pala may Duterte tagging na ngayon, natakot ang tao namin. Takot na. Di ba, Mark? Kung saan tumaan yung Maisug, parang by coincidence, nasususpend. Wala kami dyan. Nasususpend yung mayor, nasususpend yung governor. Kung saan dumaan yung Maisug. Kaya liliit ngayon ng rally ng Maisug. Yung sa EDSA's line, less than 100. Yung Liwasang Bonifacio, less than 200. Tapos wala na sila ngayong mga provincial rallies. Then wala lang gustong tumulong. But yung cheap fake nila, di na gumana. But hearing sila, supply, diba? So Mark, are you surprised how weak the Dutertes are looking? I mean, you were, let's be honest, we have you on the record thinking that Baste will be an easy win in Senate. But so far, the numbers show na hindi sila easy win. I mean, I think they can still win if ever, but how ridiculous 3 Dutertes in Senate looks almost impossible at this point, right? Hindi, I'm still not counting out the Dutertes They still have a very rabid base. Tamad nga lang lumabas. Hindi mo lang asang mag-rally at pumunta pero kumbaga sa election ballot, dun ka pa rin pwede, they can still cause damage during elections. So they have enough ammunition to cause damage, but they're not as dominant as they have to survive before the election. Ang problema nila, kung sakaling maging successful ang impeachment ni Sara, totally banned na siya from any elective position. Patay ka. Hindi na siya makakatakbo kahit sa 2028. What are the chances na Sara will resign? Run na lang as mayor kasi parang just yung pitik ng impeachment, di ba? Pwede siya yung mag-resign bago siya makonvict sa Senado, pwede pa siya tumakbo. Di ba? Pero kung siya ay makonvict, paano yan? Forever na yan. Hindi na siya makakatakbo kahit anong posisyon. Kahit barangay. So, you think, kunyari, for example... maging moot na yun if she resigns from wala nang papatol sa impeachment proceedings, right? Yeah, tapos yun. Diba? Kunya, may impeachment proceeding next week. Parang, kunyari, iko-convict ka para tanggalin ka as vice president. Pero kung nag-resign ka na, wala nang papatol dun. Even Corona was given a lifeline. Right. Para hindi mag-resign ka na para matapos na. Dahil ito yung mga ebidensya laban sa'yo. Mag-resign ka na. Kaya, ang tingin niya, hubris. Tingin niya, hindi mangyayari sa kanya yan. Pero ito tanong ko, timeline So for example, yung impeachment, it could roll as late August, early September? Well, sa House, mabilis lang yan. Mabilis lang. Kailangan mo lang ng isang... matagal sa Senate, bro. If example, September siya mapasa sa House, kailan siya magsisimulang i-trial sa Senate? May 60 days pa yan, tapos may bicameral pa yan. Ang haba niyan. Ang impeachment kasi, i-kuha lang yan i-sponsor yan, tapos sasangayunan niya ng isang kongresista, tapos pagbobotohan, no? Pero Ronald, matagal siya pagdating sa bicameral. Pero pag marami kang hindi, yung kay Corona, hindi dumaan sa bicam yun. Diretso yun. Hindi, wala nang bicam. No? How long before it goes from the Congress to the Senate? It can be as fast as possible. So you're saying it's very political. The following week, pwede na kabilis. Pwede. But usually, ang kwan dyan, tumatagal sa Senate dahil bawat senador tawag dito, nagpe-privilege speech, nag-grandstanding, no? Pero kung may utos, may atas, lalo na kung may supermajority ka, tapos yung 8 na kailangan para hindi ma-convict, kung yun ay mahati sa 4, no? So bilangin natin. So Bongo obviously no, Bato no, Robin Hood no, Cynthia I think no also. I'm not sure. Tingin ko si Cynthia and Mark can be Aimee no. Aimee will vote for Sara. Exactly. So 4 yung sigurado. 4 yung sigurado. Grace po, will she play safe kasi paalis na siya? Yung dalawang Cayetano, yung Grace po ay malapit sa gobyerno, no? Tapos si Pia Cayetano. So delikado sila. They might not have the 8 or so, yeah. Talaga. At kung nandun ka naman sa kabila. So pwede i-accelerate, expedited, expressway. Kasi nasabi ko, it's possible. Alam mo, Ronald, tayo susisihin pag nangyari yung impeachment. Kasi tayo nagpasikat na impeachment. Saan namin yung idea na yan? Wala, inisip ko lang, bakit? Sinasabi lang natin, hypothetically. Kaso, hypothetically, pwede ito pero next week may magsasampa yata Alam mo may magsasampa na. Hypothetically, pwede mangyari yan next week. Hypothetically. Para sa yung sinasabi ni Sara. Sabi ni Sara, di ba sabi ni Sara, it's not serious, it's not a joke. It's not hypothetical, but
but it's also not real. Sige, Mark. Tanong ko sa inyo. For example, with or without impeachment, ano ang should Sara file for candidacy sa October first week? And ano ba ang tatakbuhin niya? Hindi siya pwedeng mag-file na hindi siya nag-resign. Hindi ba? Hindi. Vice President ka eh. Oo, bro. May position na siya. Paano ka? Hindi ka pwedeng tumakbo for first. Hindi ba? Kung ikaw ay Vice President? Kung ikaw, hindi pwede? Hindi. Dapat ikaw ay senator, hindi din? Dapat mag-resign ka. Hindi, you can only run. Kunyari you're a senator. Kunyari you're a senator, tapos gusto mong tumakbong mayor, kailangan mo mag-resign muna. Maybe hindi. Pero pag Vice President, you need to resign. Hindi. Well, hindi ko alam yung rules sa paano wala pa akong nakitang Vice President na nag-resign o tumakbo yun ang tanong, Richard, yun ang alam ko hindi pwede. Hindi, pero kung senator ka, we'll ask a constitutional for example, Fred Kim. Ang senador hindi kinakailangan resign. Fred Kim, di ba? Very for mayor. So, si Sara ba, does she need to resign if she wants to run? This is so crazy. Like, walang presidents talaga. And kung ikaw si Sara, what position would you run? Mayor. Mayor. Kasi ito yung problema dyan. Pag mayor ka, alam mong bubuhusan ng palasyo yung race doon sa Davao. So, you risk na kaya niya si Mix no. Pero mas winnable yung mayor kesa tatakbo kang senador. Tingin mo. Dahil as senator, hindi makakuha ng simpatya si Sara enough for her to I think kayang-kaya niya siya. Senator. Pero useless naman siya sa Senate. She'll just be one vote. It's not about that eh. Kung halimbawa may plano ka sa 2028, ano yung safer na takbuhan mo na hindi ka mag-impeach? Paano pag na-impeach ka, hindi ka na pwedeng tumakbo for president. Kumbaga, kung bababa sa lower position si Sara, it's more dahil para ma-secure yung kanyang pagtakbo sa 2028 for president. Pero pag senator ka, in 2025, you have nothing to lose sa 2028 naman. Yes. Yes. So okay. Pwede kang mangampanya nationwide. Ang delikado lang dyan, dahil may mga variables ka sa isang nationwide campaign na wala sa konti kung tatakbo ka as mayor. Sa mayor kasi, mas kontrolado mo yung variables. Hindi, pero kasi pag mayor, pag individual na tao, alam naman natin pag local elections, I mean, I'm not saying this specific to Davao, pero nangyayari talaga is, pwedeng bayaran yung mga individual. Unlike pag senador, 100 million Filipinos, hindi naman pwede, kumbaga, you could win by sheer popularity or sheer... So, what is your take, guys? What is the best survival strategy for Sara? Kasi the idea is, she just has to hang in there and strong until 2026, 2027. Well, kailangan tignan niya kung ano yung mas viable siya. Paano ako, halos sigurado ko, hindi sila matatalo sa Davao. Kung tatakbo si Sara or si Digong. Right. Si Baste, may tulog. Si Pulong may tulog. Kaya nila si pero si Sara at si Digong, push over yan. Sa Senate ay una masikip. Tapos even Bongo and Digong bumababa. Dati number 2, number 3 yan. Si Bato delikado. Ngayon number 5, number 6. Si Bato, within the next 8 months, hindi ko sigurado kung yan pa ibababa. Which means tatamaan din si Sara. Dahil pareha sila ng nationwide brand. Pero ang basihan ko naman kay Sara, that's why iniisip ko din sa Senate, yung kanyang presidential numbers, kung nagna-number 1 pa siya sa survey ng presidential, parang imposible namang hindi siya makapasok sa senatorial. Nag-number 1 siya, pero bumaba siya from 44 to 25. Ang laki nun that's almost 20% drop. Ibig sabihin, kung next survey ay magpapatuloy yun, free fall yun. Ganito, I agree with you, Mark, na meron silang potential to shoot up because of the Vismin and all of that. But I think what we're realizing with Duterte is they're not innovating much. There's something lacking, no? Parang they're using the old formula. Medyo hindi sila nagle-level up eh. Maybe they're full, I don't know, but ang napansin ko, hindi na sila nag-level up. Yung style nila, style bulok pa rin. Yung ganun pa rin, yung mga Epal style nila, napapagulo and all of that. So, I agree with you, Mark, that if they played their cards well, never underestimate the Dutertes. But for some reason, they keep on shooting themselves in the foot, right? I mean, huwag mong kalimutan, dun sa Okta Trust Approval Ratings, bumaba ng 19%.
Tapos dito sa Oculum presidential ratings, bumaba ng 19%. Apples and oranges yan, pero parehas 19%. So same trend line, yeah. Tapos yung SWS, bumaba ng 19%. Yeah. Di ba? Magic number 19. SWS yan, iba yan. Kung ikaw 0.6%, siya 19%. Ang kulang na lang, Pulse Asia. No? Kung magkapare-pareho pa yan, medyo delikado sila. Yung Pulse Asia, madali. Chip fake na naman nila. Biglang 40% na naman si Robin Hood Padilla. Now, let's go to the next topic. Pag-usapan naman natin si Bato and ICC because Bato is panic mode na ngayon na dun sa privilege speech na nung Monday, sabi niya talaga dapat pagbawalan ng any cooperation with ICC. Ito ay sampal sa mukha ng Pilipinas, dangal natin, siyempre tatawa na naman tayo, mga West Philippine Sea, diba? But he's panicking and Justice Carpio said on my September, same we're hearing from Sonny. I heard similar things when I was at The Hague. Ang hindi ko alam mangyari is sabay ba lalabas yung warrants of arrest dun sa mga nasa lista, 5 yata sila, or mag-announce muna si Karim Khan ng recommendation for warrants of arrest, pa-approve niya and then go. So parang, anyway, September ang alam namin, something will happen along those lines. Una, tama ka, nagpapanik si Bato. Yeah. Dahil una niyang signs of panicking nung nagsalita siya last week. Na willing siya magpa-interview. Hindi lang yun. Na 4 dun sa 5 na magkakasama sila ay bumaliktad na. At no less than the speaker daw, no less than the head of NICA daw, no less than the Sonny Trillanes daw, ay kinakausap yung 4 para bumaliktad. At ang sabi to witness sila laban sa kanya. To witness laban Bato and Digong. At sabi nung tinanong ko si Sonny, ang sabi ni Sonny ay, I will neither confirm nor deny. Which means yes. That's Sonny way. So Digong and BBM are delikado. Hindi si Sara, di ba? Yeah, so tama. Digong and Bato, no? Bato. Sila dalawa talaga. BBM. So hindi lang ako, Tapos ikalawa, itong kanyang ipa-file na bill para ipagbawal ang pagpasok ng ICC. Di ba? Di ba pwede iba yung mag-file na hindi siya? Kasi parang pangit, di ba? Mag-file ka to protect yourself. Di ba lang si Robin? Pero tingin ko kahit si Robin ay hindi ganun kabobo para mag-file ng ganun bill, no? Si Robin kasi busy kanina magtanong paano kung gusto mo may mangyari tapos ayaw ng asawa mo. Mga ganyan ang level eh. Kaya, sorry Lord, I'm so sorry like that guys. Kaya it's really panic time. Sino yung nasa likod ni Robin Padilla na may ganun na hair tapos bigote? Sino ba yan? Kilala mo ba yan? Nari yung picture, Jinggoy, tapos Robin Hood, pakapal na, and then may nandun sa likod. Sa showbiz din ata yun. Parang the prince yung itsura. Hindi ba nakita mo yun, Ronald? Oh my God, papakita ko sa'yo, pare. Dami nag-react doon. Andun din siya kanina doon sa hearing ni kaya hindi ko alam. Staff ba niya yan? Or showbiz ba yan? Ano ba nangyari? Hindi ka rin sa showbiz yun. So you're saying even Robin Hood Padilla is smart enough to realize mukhang delikado na. Pero, Mark, diba? Sabi nga ni Zubir, I've seen strange things in my life. Bato! Ito yung guy sa likod, yung ganyan yung hair, tapos may bigote na. Sino yan? Sino yan? Artista yan. Artista ba yan? Kala ko Richard daw, Artista yan. So you were saying, so yung Bato. So yun, talagang kung makikita mo yung kanyang, at least yung 2 major statements niya this past few days, talagang, di mo na kailangan mag-isip. It's panic time. Sabi na, okay naman magpa-interview ako. Pero wag nila ako kulungan. Ganun, diba? Yun lang yung gano'n. Do you think they will hide? Pag lumabas yung first day warrant, magkibuloy ba sila? Well, yung isang pinag-usapan namin kanina, tinanong namin kay Attorney Conti, pwede bang magtago si Bato sa Senate? Parang si Trillanes, yun ang inisip ko eh. May mga ganun kasing incident. Yun ang inisip ko. Lalo na kung poprotektahan siya ng mga senador. Especially Escudero. Which I doubt. Alam, binanata na ni Escudero si Sara. Interesting. And he will move up. At kung may impeach si Sara, may isang senador na aakyat. Not necessarily the Senate President. But the President will determine. So if you're cheese, you want to move up. And I was told the First Lady is okay with the idea of... Yes. Well, theoretically, pwedeng kahit sino ipalit na kongresista at saka senador. Pero siyempre, kung Senate President ka, mas gusto mo na ikaw. Lalo kung may First Lady. Sorry. Lalo na
lalo na kung may ambisyon ka sa 2028. Exactly. So, good point. Kaya, yun nga yung debate namin. Sabi ni Atty. Conti, baka umakyat yan sa Supreme Court. Oo, baka umakyat yan sa Supreme Court. So, posible magpa-TRO? Paano siya akit ng Supreme Court? Halimbawa, ayaw siya, sakali. Ako sa Senate magtago? Oo, halimbawa, magtago siya sa Senate at hindi siya isusurrender ng Senador, pwede yan umakyat sa Supreme Court. Pero kung isusurrender siya ng Senate, di tapos. So, sa tingin mo ba ito will just hide with people lawyers? Something like that. Saan ba siya pumunta? Tingin ko sa basa niya sa Senado, baka hindi naman siya doon magtago. Dapat ba nasa watchlist na rin siya? Parang si Harry? Well, wala pang basihan yung watchlist hindi pwedeng basihan yung rumors. Ano yung Blue Notice, di ba? May gano'n na sila? Pag pumunta siya sa ICC compliant countries. At saka yung Blue Notice ay hindi naman siya huhulihin. I-hold lang siya. Yung Red Notice, iba yun. Ibig sabihin, meron kang warrant sa isang member country. Kaya pwede kang hulihin. Yung Blue, maghihintay ka ng ICC hanggat tumating yung ICC para i-interview ka. So, kung hindi darating yung ICC for a year, para kang yung pelikulang The Terminal. Stateless. Ito din ang iniisip ko Kamusta kayo magiging sympathy ng tao if ever arrestuhin si Digong? Well, kung mataas ang approval rating, ang support kay Digong, then pwede siyang ma-trigger ng something, no? Pero kung yung approval rating mo ay pababa, halimbawa from a high of 91 to 93% noong 2021 at ngayon ay nasa level ka na ng 40 plus, kung titignan mo yung Senate surveys, ay medyo mababa yan dramatically, no? Kaya at baka bumaba pa. Pero kahit halimbawa magkaroon ng sympathy, yung sympathy kasi dalawa lang yan Either yung sympathy mapunta sa eleksyon o mapunta sa isang mutiny or coup. No? Duda ako kung merong mag-mutiny or mag-coup at this point. Wala. Sa midterm na napakalakas ng incumbent at suportado ng Western powers at anti-China. Dahil siyempre, ang military at police is also very anti-China. So, duda ako kung magkakaroon. Election, iba kasi yung midterm, senatorial. Medyo mag-drama, paawa effect. Ang presidential election, 4 years malayo pa. So, baka ma-dissipate na yan kung meron bang sympathy na makuha. No? Right. Now, next topic, I want to talk about this, yung logistics naman. So, we have some regional directors, police willing to testify and cooperate. We saw some reshuffling sa Davao. But may mga holdovers pa daw. Kanyari, may nagsabi si Alberto Bernardo sa Napolcom, parang appointee ni Digong yan na 11th hour, nandun pa rin sa... Even yung NBI, Regional 11. Yun nga parang may mga leftovers daw na kailangan... Mas legal yan dahil ang sinasabi nito... Fixed term kasi yung... Sinasabi nito, fixed term daw. Kahit nagpe-pension na siya, Pero, nag-retire na siya Kumukuha na siya ng pension pag nag-retire ka na, tapos na yung term mo. No? Tinapos mo na. Dahil ko na. Pero yan, medyo gray zone kasi aakyat yan sa korte. No? Gray zone kasi yung korte ang magkukan. Lalo na kung magpa-file siya ng motion for reconsideration ng MR. Right. No? Dahil na medyo unique case yan. Yeah, medyo nasa gitna siya. Meron kang term, pero nag-retire ka na. Pension, nag-retire ka na. Yeah, exactly. So, technically, tapos ka na. Ronald, do you think even the Duterte appointees or leftovers are gonna willing to risk it all, considering medyo nagiging radioactive? Kasi kaya nga sabi ko, Mark, mahalaga yung igaganon mo yung mga Dutertes para radioactive na sila, para bibitawan sila nung iba, yung mga fence-sitters. Halimbawa, yung in-appoint ni Duterte sa MECO, sa Taiwan, si Bebot Bello, tinanggal na siya. Tinanggal na siya. Dahil nga, identified siya kay Digong. Kahit tahimik lang siya. Kahit wala lang dyan. Kahit in-appoint siya nung panahon ni BBM. Hindi siya in-appoint nung panahon ni Digong. In-appoint siya dito, pero tinanggal pa rin siya. Dahil nga, identified siya. So yung mga iba dyan na natitira, kinakabahan na yan. Na baka bilang na yung oras nila. Duterte Youth yun yung asawa niya, Duterte Youth. Maging na yan, bagong lipunan youth na yan. Malapit na maging ibang youth na yan, youth na mangyari dyan. So,
do you think minamasaya na on the ground para if ever kailangan i-aresto ng mga yan, na this will work? Na if ever even Bato and Duterte will pull out? Oh, definitely. No? Dahil bardagulan eh. Ito ba kay Kibuloy parang dress rehearsal? Ang alam ko hindi. 3-in-1 nila gagawin. Isabay na si Kibuloy. Pag kukunin yan, isabay na Isabay na para isahan ka na lang. lang. Hindi siya dress rehearsal. Package deal ang mangyari. Actually, ang build-up dyan, yung confidential at saka intelligence. Correct. At saka yung pagtanggal kay GMA as Deputy Speaker. Ang dami nilang problema. So, doon nagsimula yan. Doon nagsimula. Dami nilang problema. Kaya sumisikip na talaga yung mundo nila. Sumisikip talaga ang mundo. Ang tawag dyan ng lolo ko, karma. Ayun na. Yun na tayo sa last part na ito, guys. Okay, mukhang supra ang problema ng mga digong. May supra committee, quad committee, may supra problems. Pag-usapan naman natin si Attorney Supra. Mukhang lalong sisikip ang mundo niya. Yun! Ang yabang-yabang niya nung interview niya kay Trixie Angeles. Parang wala lang. Parang wala akong problema. Yeah, exactly. Parang kayo may problema. Ako wala. All is good. So, Life is good. Talaga isasample yan. No? Sabi nga ng PAOK, Mark! pinag-aaralan siyang kasuhan. This is your time to shine, brother! Tapos yung disbarment pa. Hindi lang ex-human rights lawyer, ex-lawyer. Sabi niya. Wag lang ex-human. Sabi niya doon kay Digong at saka doon kay Trixie, ako mag-aabogado kay Digong sa ICC. Ibig sabihin, sabi ni Digong, hindi siya papahuli ng buhay sa ICC. Paano siya mag-aabogado? Di ba? Kung hindi papahuli ng buhay. Ibig sabihin, pwedeng mahuli ng buhay. No? At saka paano? Kasi Diba? Malikot ka mag-isip pa. Very dialectical. Very dialectical. Tapos paano siya mag-aabogado? Kung hindi, Mark, anong analysis mo dyan? Paano ka mag-aabogado kung hindi ka na-abogado? Ito na naman tayo. Conceptual category naman tayo. Paano ka nabasa sa tweet kanina naman? Tungkol kay Tatay Harry Roque. Ito medyo tatanong ko din. Kasi yung sa PAOK, yung posibleng kaso, pero yung disbarment is another issue. Pwede, nabasa ko sa Twitter, sa X, na pwede bang ma-disbarment ng extramarital affairs. Yun! Pwede! Yun. Kasama Marvels dyan. Posibleng grounds yun. So, delikado din pala si Tatay Harry. Ang extramarital ba? Ano ba? Pwedeng ano? Pwede yun. Kaya hindi ako abogado eh. Ikaw sana ma-disbar. Paglabas pa lang niya sa disbar ka. May nakapila na. Disbar na yan. So meron pa, he has all to worry about that also. Maging ex-lawyer na rin siya. Alam mo naman, attorney, napaka-broad ng moral turpitude. Napaka-broad nun eh, di ba? Pero ano naman? Aviation school na. With all this, bakit ang tatapang pa rin? Bakit no choice ka-arrogant pa rin? Hubris! Yun nga eh. Alam mo si Harry, naglalakad na capital H-U-B-R-I-S. Siya yung naglalakad na hubris eh. Kinabahan ako. Ano yun? Wala na, tapos na live na eh. Ano sabi niya? Okay, good. Ronald, gumagaling ka na. Behave ako. Talagang pag nasa studio, behave ka. Pag nasa Shogun ka, medyo iba na. Mark, anong latest sa Heredera, dynamics? Santo. Yung Heredera. yung mga funds, stocks, mga ganon. Santo. Yung mga stocks niya sa Pogo. Di ba sabi mo? Hindi ka kasama sa Oo, masama pa loob ko doon. Hindi ako kasama doon sa Biancham, di ba? Dapat Biancham Mark dapat dito eh. Medyo masama loob ko eh. Talagang baka pwede ka magtestigo doon sa... Inuna pa yung AR kaysa sa... Kaya masama loob ko sa totoo lang. Parang ako ngayon, parang si Kaloy tsaka yung nanay niya, ganon. Ayun! Yan ang magandang tapusan natin. Wala kang pelikula when AR met Harry. Bago tayo mag-Viva Max. Okay, dito muna tayo. Disente muna tayo. Ano impress ako kay Ron? Pag nasa studio, behave talaga. Pag Shogun yung background sa Zoom, medyo... So, tapusin natin on this episode. Ito, last point. Mark, why 24/7 you're defending Chloe? What's going on? Is there a history I don't know about? Ito yan. Come on, bro. What's going on? Carlos Yulo sacrificed so much for the country.
to win us double gold medal. Ibigay mo na. Ibigay na natin yun sa kanya. Yun ang way ko. Hindi ako nakasupport bago siya manalo eh. So, bumabawi ako by defending yung kanyang lovey-dubs na si Chloe. Ikaw din naman, kung magmahal ka rin, hindi rin namin kukontrahin. Diba? Kukontrahin ba natin? Kung ayaw ni Mami, medyo delikado yan. Nakita niyo yung Mami ko. Hindi pwede yan. Suko na kayo. Ayun namin. Nakita niyo yung Mami ko. Ano naman yung Mami ko, diba? Hindi ba? Ay, yung Mami ko, fans club kanya eh. Pero tingin ko ito, sila Kaloy naman, magkakabati naman yan sa Mami niya. Kasi, it would be good kasi si Chavit sabi niya 5 million daw. Mali yan, pwede i-monetize! Parang siya yung kukuha ng credit pag nagkabate. Pero 5 million is still... Pero hindi, sa akin nga, it would be good for his heart and good for his image din. Kung makipagbati siya, nasa'yo na lahat eh. May pera ka na, may love life ka, may kotse ka. So, ang natitira mo na lang gawin, ayusin yung pamilya mo. Manukan ka mabait na na bata si Kaloy. And doon sa part naman ng nanay, I think makikipagbati din naman. There are 100 million reasons para 140 million. Makipagbati. May Land Cruiser pa. Mahal naman niya si Kaloy, wala namang question. Pero ako kasi, okay, kahit di naman todo bate. Kahit yung medyo civil lang. Kahit si Chloe, huwag lang niya kaaway. Hindi, ang point ko, bakit wala sa Malacanang daddy niya, at least, or yung mga kapatid niya? O sige, yung mami. Hindi ko maana si Fortune. O sige, ayaw na. Pero yung daddy sana, tsaka yung mga anak, hindi pwede sama doon sa Malacanang. Once in a while lang naman na iiwan yung nanay, kasama yung... So all or nothing. Meron pang alitan kasi. Maganda na they solve it off the camera. Ang sabi ko nga sa sa post ko din, kunin niya muna yung mga premyo. Baka yan pag nakuha niya yung premyo, punta na niya, tsaka siya makipagbati. Kahit mas malapit siya sa tatay, baka hindi masyado maganda na may nandun yung tatay. Better ano na lang. Solve it pag I want to ask another question. Sana yung mga nagbibigay ng konti, hindi ito yung mga controversial na real estate na medyo munting nasara, di ba? Yung tawag na sports washing, di ba? Ini-screen naman nila yung mga pogos. Baka naman. Nila. Pero ang kwan dito kasi, ang daming senador ngayon ang gusto magbigay. Pero yung 30 million na ibinigay papunta ron, 23 senators naghati-hati sa 3 million. At isang senador lang ang nagbigay ng 27 million. Si Risa, ang laki ng binigay niya. Hindi lang, siya lang. Pero bakit kay Kaloy ba or dun sa buong team? Sa buong team. Let me apologize. Kasi na-misunderstood ko yan. Sa buong team. So why would he give to the whole team? To Kaloy lang. Before, di ba? Before the Olympics. Before. So before the Olympics. So Risa can take more credit than any senator. Pero siya yung hindi epal. Tapos ngayon yung 23. Pero ang epal kasi gumagana eh. Nagbigay ng capitalist ang bansa mo eh. Siyempre, kasama yan eh. No? Kung capitalist ang bansa mo, yung politics mo is also capitalist. On that note, very depressing note. Sorry Mark, wala pa rin updates dun sa inheritance mo. But hopefully on the next episode, guys, I hope you enjoyed. This is it. Legit in the house. RRM! Yeah! Ilustrado! Yan, bago magalit si Lord De Vera at saka Xiao Chua, natin yan. Yung isa kasi Super Mario namin, baka makakasuhan ng Disney yan. Nintendo, sorry. For the record, wala po akong kinalaman dyan. For the record, ha? For the record, may ha-ha-ha emoji siya nung pinadala ko. Si Mark, ha-ha, pero pwede palitan. Sabi ko tayo ng mga Team Chloe na yan, ha? Pero pwede palitan yung serious type. Kanina sinestress ko yun. Isan mo na, magsisimula na kami. Yan tuloy. So kaya dalawa yung logo namin today. Bahala na kayo pumili. Thank you very much again to everyone for enjoying. Ito na! May competition na! Barangay Love, Cool Pals, get ready! Ito na, Team Philippines in the house. Thank you so much again sa lahat ng mga sumuporta sa atin. Lalo dito sa aking mga kasama, the biggest of big R's, si Attorney Mark Gamboa. I really enjoyed this discussion. Hopefully tuloy-tuloy ito every week, hopefully around Thursday, as long as available yung star of the show natin at saka yung mga guests natin. Gawin natin ito. Wala naman kami choice. Nagpaparinig na. On that note, thank you very much. God bless and talk to you soon. Okay, wow. That was it. Kuya Kasha. Sir, ang... Wow. Nakalive ka pa?
Oh, tatlo yung phone. Bubus lahat. Kada verse dito, parang